Ang ganda ng Atachi case yan, tatak na ito, boss. One... Boss! Ay! Alis na ako! Ay, gogo! Putangin mo, ikaw pala yan! Bossing! Kamusta ang buhay-buhay? Bossing! 5 kupal na karakter sa Naruto series. Itong mga babanggitin ko nga ay napili ko at sa tingin ko nga ay sila yung mga 5 kupal na karakter sa buong series na may ginawang kabulastugan, kabaliwan at higit sa lahat kalokohan sa Naruto. And bago nga tayo magsimula mga idol, ay huwag mo nang kalimutang mag-follow sa aking Facebook page and also mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. So, simulan na natin ang video na ito dahil baka hindi nyo na naman tapusin at hanggang intro lang kayo manood. Well, sino-sino nga ba yung mga kupal na karakter sa Naruto series? And sa panghuli nga ay malalaman nyo kung sino nga ba yung pinakakupal sa kanilang lahat. Ang unang-una nga sa ating listahan ay walang iba kundi si Hatake Kakashi. Yes guys, si Hatake Kakashi nga ang unang-unang kupal sa ating listahan. Boss, hiring kami ng mga kupal. 2K per day. Wala kang ibang gagawin, magkikinupal ka lang. Kupal ka naman eh. Sa matalinong ninja itong si Kakashi, magaling, malakas at cool, isa nga din itong kupal. Mo, halata sa'yo. Pati niya na mukha mo. Ayun, boss, oh. Tangin naman, kupal. Oh, grabe ka! At kung tatanungin nyo nga ako guys kung bakit naging kupal si Kakashi, simple lang yung sagot. Kung babalikan nga natin noong nagtitraining pa lang sina Naruto, Sasuke at Sakura under kay Kakashi, may ginawa nga itong si Kakashi na isa sa mga iconic scene sa Naruto, o sa madaling salita kupal nga itong si Kakashi. Ang unang ginawa nga nito ni Kakashi ay noong sinubukan nga ni Naruto na agawin yung bell sa kanya. Una smooth lang yung labanan nila, and tila nga napapahanga pa nga dito si Kakashi. Dahil nga yan sa napapadami ng batang Naruto ang kanyang sarili at maganda rin ang pakikipaglaban nito. Pero dahil nga sa malayo pa noon ang kanilang agwat wala pa guys, wala pa. Kupal ka ba? Uy, hindi ako kupal, boss. Ikaw na nag-iisip ng ganyan eh. Kayang-kaya ngang ilaga ni Kakashi yung mga atake ni Naruto kahit nga nagbabasa pa siya ng mga sikat na libro ni Master Jiraiya. Pero dahil nga sa biglang dumadami na ang Kage Bunshin ni Naruto, ginamitan na nga ito ni Kakashi ng pinakamalakas na teknik sa buong Konoha. At ito nga yung tinatawag na 1,000 years of death ni Kakashi. Dito na nga ipinatama ni Kakashi yung kanyang teknik kay Naruto. Kupal ka talaga. Talagang napakalakas nga dahil napatalsik at napalipad si Naruto. Siguro mga one-mat yon hindi makakatae. At bukod tanging si Kakashi nga lang ang gumawa neto sa buong series. So meaning walang katulad itong si Kakashi na isang kupal. Napakatapang muna tao. Bilib ako sa kakayahan mo. Pero hindi makakalagpas sa akin yan. Oh shit! Kupal! Dahil isipin nyo na lang, isang serious bell test nga ito para kina Naruto, Sakura at Sasuke, pero pinagtripan lang sila ni Kakashi. At hindi lang naman si Naruto ang pinagtripan niya at kinupal niya, kundi si Sasuke rin. Ginawa ba namang pako si Sasuke ni Kakashi? Ibinaon sa lupa tapos ulo lang yung natira. Diba boss? Kung ako si Sasuke guys, mapapatanong na lang ako, nakupal ka ba boss? Anyways, speaking of Naruto, ang pangalawang kupal naman sa ating listahan ay si Naruto mismo. Well, kung naalala nyo sa Naruto Kid series, nagkaroon ng isang mission sina Sakura at Naruto. At kasama nga dito si Jiraiya, tungkol sa angka ng Puma sa episode 136 ng Naruto Kid. At dito nga tila may ginawang kakupalan si Naruto. Well, hindi naman alam at hindi naman sinasadya ni Naruto dahil gusto lang naman tulungan ni Naruto yung lalaking ninja. Lalaki? Yes guys, akala nga ni Naruto lalaking yung ninja na yon. Kaya naman ganun na lang yung pagkahawak niya. At in the end nga, hinarealize niya at napatingin siya sa kanyang kamay. At hindi ko nga alam kung ano ba yung nahawakan niya. At bakit parang na-confuse siya. Dito nga parang kinilig si Naruto, nahalo-halong emosyon ng kanyang naramdaman that time dahil babae pala yung inaakala niya na lalaki. At sabay pinagbubugbog nga siya dito ni Sakura. At speaking of Sakura, si Sakura nga ang ating pangatlong kupal na karakter. Napakatapang muna tao. Bilib ako sa kakayahan mo. Pero hindi makakalagpas sa akin yan. Oh shit! Kupal! And I know some of you guys is literally hate Sakura.
So, I think guys, mag-agree kayo dito. Dahil alam ko naman, during early episode ng Naruto Kid, noong nagpanggap nga si Naruto na maging si Sasuke, may sinabi nga si Sakura sa inaakala niyang si Sasuke yon. Na wala namang kwenta yang si Naruto. Speaking of walang kwenta guys, and coming from Sakura pa nga, diba? Kupal ka ba, boss? Bossing! Kamusta ang buhay-buhay? And dagdag pa nga ni Sakura, wala nga mga magulang itong si Naruto at naulila sa magulang. Na halos ikinalungkot nga ni Naruto guys. Dahil hindi man lang iniisip ni Sakura yung possible na isipin o mararamdaman ni Naruto kung sakasakaling maririnig ni Naruto yung sinasabi niya. Kaya naman kahit nga ako nainis at mapapasabi ka na lang talaga na kupal ka ba? At ang pinaka nakakainis nga doon guys, kalaunan nga, kay Naruto pa nga siya umaasa para lang maibalik si Sasuke sa Konoha. Pero syempre, dahil nga sa bulag sa pag-ibig itong si Naruto para kay Sakura, ay kahit nga masakit para kay Naruto na si Sasuke ang gusto ni Sakura, hinayaan na nga lang niya para masatisfy nga yung mga nararamdaman ni Sakura, parang ganun. At sinusubukan nga niyang sagipin at ibalik si Sasuke sa Konoha. At si Sakura nga rin ang isa sa mga dahilan kung bakit naghihirap si Naruto. At pilit nga niyang ibinabalik si Sasuke sa Konoha. At dahil nga yan kay Sakura. Pero guys, bumawi naman itong si Sakura. At nakaisip nga siya ng pinakamalupit na solusyon para dito. Para hindi na nga maghirap pa si Naruto uli. Para hindi na nga niya maramdaman yung mga paghihirap niya para kay Sasuke at Sakura. At ito nga yung fake na pag-amin ni Sakura kay Naruto ng kanyang fake na pagmamahal para kay Naruto. Speaking of fake guys, yes, hindi nga gusto ni Sakura that time si Naruto. Kahit nga sinasabi niyang umaamin siya sa kanyang nararamdaman. Dahil obvious naman kasi na hindi niya gusto si Naruto. And si Kakashi, Yamato, Rock Lee at Kiba nga nagulat dito. Pero para sa akin nga guys, yun na ba yung naisip niyang solusyon dito? Diba parang nangungupal lang si Sakura? Kupal ka ba, boss? Napakatapang muna tao. Bilib ako sa kakayahan mo. Pero hindi makakalagpas sa akin yan. Kupal! Tapos iniisip na nga niyang mawawala na agad yung mga sakit at paghihirap ni Naruto nang dahil sa kanya. Wow! At ang pang-apat naman sa ating listahan ay walang iba kundi si Konohamaru Sarutobi. Yes guys, si Konohamaru ang ating pang-apat na kupal na karakter. Hindi nga dahil sa madalas nga siyang gumamit ng sexy technique. At hindi rin naman yung paggamit niya ng sexy technique para makagawa ng Rasengan yung tinutukoy ko. At hindi nga rin naman yung tinangka niyang labanan noon si Temari na isang elite jonin ng Suna. So ano nga ba? At bakit nga ba naging kupal itong si Konohamaru? Dahil nga yan sa isa sa mga episode sa Naruto, ito nga yung nagmamadali si Konohamaru papunta sa Hokage office. Sa hindi malamang dahilan kung bakit nga ba siya nagmamadali papunta sa Hokage office. Pero sa kanyang pagmamadali nga nakasalubong nga niya si Tsunade at napasubsob nga siya sa akala niya heaven na. Bossing! At pag-aakala nga niya na heaven na yon. At napakalambot nga naman. At sabi nga ni Konohamaru habang nandun nga siya kay Tsunade, Napakatapang muna tao. Bilib ako sa kakayahan mo. Pero hindi makakalagpas sa akin yan. Kupal! Pero syempre, hindi naman yon sinasadya ni Konohamaru that time. Kasi nga baka nadapa lang siya or talagang hindi niya lang napansin si Tsunade that time. Anyways, bago nga tayo pumunta sa panghuling karakter na pinakakupal at pinakamaraming ginawang kabulastugan, at kung gusto nyo pa nga ng part 2 ng video na ito na pinakakupal na karakter sa Naruto, just comment part 2 sa comment section sa ibaba. Huwag mo nang din kalimutang mag-follow and like sa video na ito. Anyways, ang ating huling karakter nga maaaring alam nyo na at kilalang kilala nyo na ito. Dahil kilalang kilala nga siya sa buong episode ng Naruto. At ang panghuling karakter nga natin na kupal at panglima sa ating listahan ay walang iba kundi si Master Jiraiya o mas kilala bilang Pervy Sage. Alam naman natin na itong si Master Jiraiya ay mahilig sa magagandang babae at kahit pumunta nga sa iba't ibang lugar yun pa rin yung gusto niyang gawin.
Well, we all know naman itong si Master Jiraiya na isang researcher. Dahil nga daw, isa nga itong importanteng kailangan matutunan ng isang ninja. Ano nga ba yon? And bakit ko nga ba inilagay sa panghuling pwesto? Dahil si Master Jiraiya nga lang naman ang pinakakilala natin sa buong Naruto series na isang magaling mag-imbestiga. At higit sa lahat napakamahilig nga nito sa hot spring. Dahil ang isang ninja nga daw kinakailangan rin ng pahinga. At ito nga yung pagbabad sa hot spring. Pero guys, ito nga si Pervy Sage o si Master Jiraiya, iba nga yung hanap niya sa hot spring. Pero may dahilan naman daw kasi yon. Yun nga daw ay para sa kanyang isinusulat na Icha-Icha Tactics. At kahit nga si Tsunade ay hindi nakaligtas sa galawang malupitan netong si Pervy Sage. Ngunit dahil nga sa nalaman at nakita ni Tsunade yung ginagawa ni Jiraiya sa hot spring ay binugbog niya nga ito. At dagdag ko na nga din, yung magkasama silang dalawa ni Kakashi at biglang dumaan si Tsunade sa harap nila. Iba ka talaga, Master Jiraiya. Napakatapang mo na tao. Bilib ako sa kakayahan mo. Pero hindi makakalagpas sa akin yan. Kupal! Pagkadaan nga ni Tsunade sa harap nila ni Jiraiya at Kakashi, sinabi nga ni Jiraiya kay Kakashi na, Kakashi, tandaan mo, 106. Bossing! At dumating pa nga sa point na para lang makagawa siya ng kanyang gusto ay pumunta pa nga ito sa village na mga puro babae lang. At kalaunan nga nun, hinant nga siya ng mga nakakataas na ninja para ipakasal kay Shizuka. Dahil nga yan sa rules ng kanilang village. Panoorin nyo na nga lang guys yung buong kwento sa episode 235 ng Naruto. At hanggang sa namatay na nga si Master Jiraiya ay hindi nga siya nagbago. Kumbaga sa buong series ay doon nga siya nakilala ng mga fans at yung mga humahanga sa karakter ni Jiraiya. At hanggang dito na nga lang yung video natin na ito mga idol. Kung nagustuhan mo nga ang video na ito ay huwag mo nang kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at mag-follow sa aking Facebook page. Like for part 2.